Ngayon pa lumabo yung mata ko. Anyway, sige. Tuloy. Ngayon. Noon, para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Oh, solid naman. Hindi kayo lahat ng Pilipino galit. Tuwan-tuwa siya yung mga DDS. Magkakautak kayo ng mga yun eh. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Matagal na hindi nagsalita. Hindi ka na namin nakita ever since pa nung sibaking ka. Bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos. July 19? Pakinggan nga natin. Ano ba sabi ni Senator Gatchalian? Sigurado ka ba dyan? Kaya't Wait lang ha. Maraming salamat. Ito. Maraming salamat po. I-add lang natin. Ano ba sabi ni Senator Gatchalian? So sabi niya rito, nung siya umalis ng Pilipinas, nung July ng 2025, this year. Mr. Chairman, I'll start off with itong naririnig nyo ha? Ni Mr. Saldico at Test mic. Naririnig nyo si Senator Gatchalian ha? Guys, ano na lang ha, kung hindi nyo naririnig. Hindi na po nababanggit yung kanyang pangalan. Dito po sa kanyang excuse letter, meron po siyang pinadalang medical records. So may excuse letter siya kung bakit. And together with that, together with that, yung excuse letter niya, may medical report daw. Ano sabi? Doon sa medical report, ano sabi? Na sinasabi niya na hindi siya makakadalo ho dito dahil meron siyang karamdaman. Pero nung tinignan ko po itong merong karamdaman, pinadala niyang medical records, unang-una po, this is dated January 23, 2025. So outdated na ho to. And then January 23, 2025. January 23, 2025. Ano sabi ba ni Saldico? Na bagong idol ng mga DDS. Umalis ako noong July 19, 2020. July 19. Ever since ba, nung sinabi ni, ang sabi ni, thank you, Mr. Senate President. Ni Mr. Majority Leader. I think nag-reply siya pero after that hindi na natin siya nakita. Etong si Speaker, I move. So it was 10 months ago, kung November ngayon, 11. So it was February nung sinipa siya. Around January 13, 2024. Eto nakikita, ayan sa dito, 2024. Ano sabi ni To declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. So, sinipa siya sa pagiging Chairperson ng Appropriations Commission. Tapos January 23, yung excuse letter niya. So, nung sinipa siya, malaki ang probability na sumibat na siya. 'Di ba? Tapos ang sabi niya rito, nung July lang daw siya. Yan yung mga discrepancy na I'm not pretty sure if nandun tayo sa posisyon para hingin pa yung So nung 13 2024, si Bakar siya. Noon siya sinibak sa Kongreso. 'Di ba?
Oh. Pero makikita naman natin lahat yan eh. I'm pretty sure the administration is already conducting investigation kung ang ganda niyan kung himayin, kung talagang syempre makikita naman sa immigration kung kailan yan sumibat There's a motion. at saka kung paano sumibat. The chair hears no objection. Said motion is carried. Sinibak eh. Oh, nung time na yon. Oh, sige, balik na tayo. Para sa aking medical check-up. Oh, Check-up. July 19, 2025. July 19, 2025. Noon daw siya umalis. Saan pumunta? Sa US. Oh. Para sa aking medical check-up. Oh. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. So, pagkatapos ng SONA, kailan ba yung SONA? Kailan ba yung SONA? July ano? Ba't? Nung araw ba yung SONA? 26 ba? So 6 days ka lang dyan? Ganon? Tama ba? Anong date yung SONA? Para sa aking medical check-up. Okay. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pagkatapos ng SONA. Pero habang papauwi na ako, Nung papauwi. tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. So, nangyari to, sinasabi niya, is within that, within that date. So, let's say, after ng SONA, so kung 26 yung SONA, July 30 ba yung SONA? Let's say hanggang July 30, July, August, let's say hanggang August na. August ng 15. Oh. July 28. Oh, sige. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako Oh. Parang ginaya pa si Speaker. As instructed by the President. Oh. So, tinawagan daw siya. Yan, rekta-rekta, tinawagan siya. Oh. Hello, Brad. Huwag ka na munang umuwi. Sabi, pero pinaalam mo ba na alis ka? O, sinong tumawag? Sa tingin mo, sino yung tumawag sa inyong dalawa? Kulang eh. Kung ikaw tumawag, may ron. Kung si Speaker Martin ang tumawag, kumbaga pinapaalam mo sa kanya yung mga yung details mo dati. Yung itinerary ng lakad mo dyan sa US, ganon. Pero anyways, siguro hanggang that time, reporting ka pa rin naman eh. 'Di ba? Kailan lang naman nag-resign to as a congressman eh. sa kanila. Oh. Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, So sumunod siya. Sinabi siya, huwag ka mag-alala, we will take care of you.